Nung araw, kahit tamis ang ating buhay, puno ng saya at ng kulay, di mauulit muli. Anak, ready ka na ba sa kasal mo? Napalingon ako nang magsalita ang mama ko. Yes po ma, ngiting saad ko dito. Alam mo anak, hindi ako makapaniwala na natanggap mo na si Bryle ngayon bilang asawa mo. Noon kasing kinasal kayo, alam kong labag sa loob mo ang maikasal sa taong hindi mo naman mahal. Napilitan ka lang naman noon para hindi tayo mapapaalis sa lupa ng mga Araneta. Pero tingnan mo ngayon, batid kong masaya ka na kasama ng anak ninyo ni Bryle. Hayaan mo anak, mananatili kaming nakagabay ng papa mo sa iyo. Uwi ka nito sa akin. Thank you ma, wag na po ninyo akong paiiyakin dahil baka kumalat pa ang makeup ko. Magmukha pa akong impacta kapag nagkataon. Natatawang saad ko dito. Kayo talagang mag-ina, puro kayo kadramahan. Hayaan mo na ang anak natin. Sabad ng papa ko. Kasama ko kasi ang mga ito sa bridal car kung saan ako ihatid sa simbahan. Tumahimik na lang si mama sa sinabi ni papa pero nakasimangot ito. Gusto kong matawa sa mukha ng mama ko pero pinigilan ko. Lord, alam kong 2 beses na kaming muling haharap sa iyo at manunumpa sa harap mo na magsasama sa hirap at ginhawa. Kayo na ho ang bahala sa akin Lord. Alam mong hindi kami perpektong mag-asawa, lalo na si Bryle. Pero sana po gabayan niyo din po kami sa mga pasya namin. Kayo ho ang mas nakakaalam sa hinaharap namin. Kaya po, isusuko ko po sa inyong lahat-lahat po. Bulong ko sa sarili ko. Napahugot ako ng malalim na buntong hininga sa kapalihim na pinagmamasdan ng mga magulang ko. Hindi naman nagtagal ay nakarating na kami sa bungad ng simbahan kung saan ikakasal kaming muli ni Bryle. Maid of honor ko ulit si Jessica. Hanggat dalaga pa ito ay magiging maid of honor ko ito. Gusto ko na rin makita na magkaroon ng asawa ang kaibigan kong iyon. Sa bagay, knowing Jessica, mapili din sa lalaki. Sa kakatulad ko'y mapintas din ito sa lalaki. Napailing na lamang ako sa kaisipang iyon. Bumukas na ang pinto ng simbahan. Hudyat na kailangan ko ng maglakad sa kinaroroonan ng asawa ko. Napapagitnaan ako ng magulang ko habang naglalakad kami sa aisle. Nakatitig ako sa asawa kong naghihintay sa akin sa harap ng altar. Ang gwapo talaga nito. Bulong kong saad sa sarili ko. We, kung hindi lang naman nagpaayos ng mukha iyang asawa mo, nunsang ma-appreciate mo pang magmumukha niyan. Ikaw pa, mapamintas ka pa naman. Singit ng kabilang bahagi ng isip ko. Erase, erase. Saway ko sa isip ko. Os, bakit? Tila ayaw mo nang maalala ang mga pinanggagawa mo noon, Clarice? Muling kantsaw ng kabilang isip ko. Hindi ko na lang pinansin ang kaisipang iyon dahil nasa harap na ako ng asawa ko. Humalik muna si Bryle sa pisngi ng mama ko at yumakap sa papa ko. Ganoon din ang ginawa ko sa magulang ni Bryle. Saka kami parehas na nakangiti ni Bryle at humarap sa pari na magkakasal sa amin ng asawa ko. Nakita ko pang nagulat ang mukha ng pari. Marahil ay iniisip nitong bakit ibang lalaki na naman ang lalaking pakakasalan ko. Gusto kong matawa sa itsura ng pari habang nakatingin sa amin ni Bryle. Actually, sa akin talaga nakatutok ang pari. Nagsimula na ang seremonya ng kasal. Parehas kaming nakikinig ni Bryle sa pari hanggang sa naunang tanungin ako ng pari. Charis Marquez, do you take Bryle Araneta as your lawfully wedded husband in sickness and in health, for richer and for poorer, till death do you part? Tanong sa akin ng pari. I do. Mabilis kong sagot sa pari. Ang bilis mo namang sumagot iha, dahil babago na ang mukha ng asawa mo. Noon nga mukhang namatayan ka dahil kinasal ka sa lalaking ito. Hindi mapigilang saad ng pari sa akin. Gusto ko na talagang mapabunghalit ng tawa ng mga sandaling iyon dahil biglang sumama ang mukha ni Bryle. Magsasalita pa sana ako nang bumaling ang pari at nagtanong kay Bryle. Bryle Araneta, do you take Clarice Marquez as your lawfully wedded wife in sickness and in health, for richer and for poorer, till death do you part? Saad nito sa asawa ko. I do. Saad ni Bryle sa pari na walang kangiti-ngiti. Gusto kong matawa sa reaksyon ni Bryle. Pinigilan ko lang. Ayokong maging katawa-tawa ang kasal namin ngayon. Nang matapos na kaming pumirma sa marriage contract namin, inaanunsyo nitong ganap na kaming mag-asawa ni Bryle. You may now kiss the bride. Saan nito?
Tumingin sa akin si Brian saka ako bumulong. Han? Hali ka na ba kita? Baka magalit ka na naman. Wika nito sa akin. Sira, hinalikan mo na ako uy. Bulong kong singhal dito. Ngumiti naman ito at buong pagmamahal nito akong hinalikan. Narinig namin ang palakpakan ng mga taong sumaksi sa pag-iisang dibdib namin muli ni Brian. Sa reception na kami dumiretso lahat. Karga ko ang anak ko habang nakikipagkwentuhan sa mga bisita namin. Nakita kong lumapit sa akin si Jessica. Pwede ba kitang makausap, Clarice? Bulong nito sa akin. Tumango naman ako dito saka ako bumaling sa mga kausap ko at nag-excuse sa mga ito. Nang medyo nakalayo na kami ni Jessica, karga ko pa rin ang anak ko. Ano yun, Jess? Bakit gusto mo akong makausap? Tanong ko kaagad dito nang kami na lamang dalawa. Sino ba yung lalaking iyon? Bakit kanina pa ito nakatingin sa akin? Sa church pa lang, tinuro nito ang lalaking pinsan ni Brian na galing ibang bansa. Malayo na nga kami sa ibang bisita pero nakita pa rin ito ang first cousin ni Brian na galing Australia. Umattend ito ng kasal namin dahil noon ay hindi ito nakarating dahil busy ito sa pagpapatakbo ng negosyo ng mga magulang nito. Zandro Araneta, pinsang buo ng asawa ko. Minsan gusto ko ngang tanungin kay Brian bakit hindi ito gwapo. Dahil ang mga pinsan nitong sa mother side at father side nito ay puro may mga itsura. Pero itong napangasawa ko ay patawarin ako ng Panginoon. Pero parang isinumpa ng isang mangkukulam. Sorry Lord, nagkasala na naman ako ulit. Bulong ko sa sarili ko. Ano na Clarice? Hindi ka ba nakikinig? Inis nitong kalabit sa akin. Ha? I'm sorry Jess. That guys is Sandro Araneta. First cousin siya ni Brian. Bakit may problema ba sa pinsan ni Brian, Jessica? Tanong ko dito. Alam kong apektado ito sa presensya ng lalaki. Gusto ko sana itong tuksuhin baka batukan pa ako nito karga ko pa naman ang anak ko. Yun na nga 'di ba? Lagi siyang nakatingin sa akin. Ayoko na nga na kumain dahil parang feeling ko bawat galaw ko inaalam nito. Conscious na saad nito sa akin. Ano ka ba? Baka nanibago ka lang kasi ngayon lang may pumansin sa beauty mo. Malay mo ito na ang Dusty. Aray naman Jessica. Alam mo namang hawak ko ang anak ko Simangot kong angal dito. Binatukan talaga ako nito. Tumigil ka Clarice. Mamaya baka may makarinig sa'yo mapahiya pa ako. Singhal nito sa akin. Nagtanong lang naman ako sa'yo at nagkwento iba na ang sinagot mo sa akin. Nanunukso ka pa. Galit nitong wika sa akin. Napahalakak na lamang ako ng malakas sa tinura ng kaibigan ko. Napalingon naman ang mga tao na bisita namin ni Brian nang marinig ang lakas ng tawa ko. Aray naman Jessica, ang sakit ha? Angal kong muli dito. Paano ba naman kasi? Kinurot ako nito sa gilid ko. Kahit nakagaon pa ako'y naramdaman ko pa rin ang sakit ng pagkakakurot nito. Ano ba? Ang lakas pa ng tawa mo ha? Nagkamali pa akong ikaw ang kinausap kong bruha ka. Nakakainis ka. Gusto mo pa yatang ipangalandakan na interesado ako sa lalaking iyan. Galit nitong saad sa akin. We, hindi nga ba? Saad ko dito na gusto na namang matawa sa ginagawa ng kaibigan ko. Tigilan mo ko Clarice. Banta nitong saad sa akin. Bakit? Ano bang ginagawa ko sa'yo? Di ba wala naman? Kunwari tanong ko dito. Please lang Clarice, I know you. Kaya wag ako. Inis nitong saad sa akin saka ako nito inirapan. Sige na bumalik na tayo sa loob Jessica para makakain ka pa. Ayokong magutom ka dahil sa pinsan. Sabi ko tigilan mo ako Singhal nito sa akin. Nanlaki pa ang mga mata nito. Okay na tumigil na nga Saad ko dito. Che, nakakainis ka talagang babae ka. Kung wala ka lang bit-bit na bata dyan, kakalbuhin na talaga kitang bruha ka. Galit nitong wika sa akin. Tinawanan ko na lamang ito. Tara na Jess, bumalik na tayo doon. Wika ko dito. Mauna ka muna Clarice, susunod na lamang ako. Saad nito sa akin. Sige na nga. Wika ko dito at saka ko ito tinalikuran at bumalik sa mga bisita namin ni Brian. Hinanap ko ang mukha ng asawa ko. Nakita ko itong kausap ang pinsan nito. Kaya nilipitan ko ang mga ito saka bumati sa pinsan ng asawa ko. Hi Sandro. Thank you ha. Dahil pumunta ka sa wedding namin ni Brian. Ngiting saad ko dito. Nako wala yun Clarice. Ako nga ang hihingi ng pasensya dahil hindi ako nakapunta noon sa unang kasal nyo. Kaya noong tinawagan ako ni Brian para ipaalam na magpapakasal kayo ulit ay hindi na ako nagdalawang isip pa. Umuwi talaga ako dito. Wika nito sa akin. Thank you ulit. Ngiting saad ko dito. Han, saan ka ba galing? Tanong sa akin ni Brian. Doon lang kausap ko kasi sa Jessica. Saad ko dito. Nakita ko nga kayo.
Bakit hindi naman maipinta ang mukha ng kaibigan mo, Han? Parang inis ito. Muling saad ni Brian. May sinabi lang siya. Maikling saad ko dito. Ganoon ba? Kumain na ba siya? Nakita kong hindi siya kumain. Ewan ko nga doon, bigla na lamang binalik ang foods at lumapit sa iyo kanina, Clarice. Sabad ni Sandro sa usapan namin ni Brian. Kaya nga busog pa daw kasi siya. Pagtatakip ko sa kaibigan ko. Ganoon ba? Saad ni Brian. Yes, saka ako tumingin sa kasama nito. Hindi na kami nagutol ni Brian para mag-honeymoon dahil dumiretso na kami sa mansyon ng mga Araneta. Nagpaalam na din sa amin si Jessica para umuwi na halatang naiilang ito sa pinsan ni Brian. Damuho din kasing lalaking iyon Palaging nakatingin sa kaibigan ko. Feeling ko nagka-crush ang lalaki sa kaibigan ko. Napailing na lamang ako saka ngumisi ng palihim. Napansin yata ni Brian ang pagngisi ko kaya kumunot ang noon nito saka nagtanong. Anong iniisip mo, Han? Tanong ni Brian sa akin nang nasa loob na kami ng kwarto. Iniisip ko lang kasi si Jessica, Han. Inis na inis yun kanina dahil nahihiya daw siyang kumain. Dahil lagi nakatingin ang pinsan mo, ngising saad ko sa asawa ko. Napansin ko nga kanina panay tingin ni Sandro kay Jessica. Actually, siya nga ang pinag-uusapan namin kanina nung hindi ka pa lumapit sa amin. Masama daw ang tingin ni Jessica sa kanya. Sabi ko nga, ay ganoon talaga iyon. Lalo na kapag hindi nito close ang isang tao. Saad nito sa akin. Nagtanong pa nga kung may boyfriend ba daw si Jessica. Sabi ko wala. Saka wala itong planong makipagrelasyon dahil tutulungan pa daw nito ang mga magulang. Yun ang kwento ko sa pinsan ko kanina, Han. Wika nito sa akin. Ako nga binatukan ng kantsawan ko ito. Nagalit sa akin. Ngising saad ko sa asawa ko. Ikaw talaga? Binuli mo pa ang kaibigan mo. Pasaway ka rin no? Wika nito sa akin. Biniro ko nga lang Nagalit nga, biniro ko. Mukhang may mamumuong love story sa pinsan mo at sa kaibigan ko anuhan. Pili ang saad ko dito. Ikaw talaga? Hayaan mo na lamang silahan. Parehas naman silang single. Saka alam ko namang hindi magugustuhan ni Jessica si Sandro kasi babaero iyon. Saad nito sa akin. Ganoon? Babaero? Curious kong wika dito. Yes, ako nga lang itong loyal. Che, gusto mo bang ibalik ko sa iyo na minsan mo na din akong niloko ha, Brian? Inis kong wika dito. Ito naman hindi mabiro. Saka habang buhay kong pagsisisihan ang ginawa ko sa iyo, Clarice. Alam kong kahit napatawad mo na ako'y hindi pa rin nawawala sa isip mo ang pagtataksil ko sa iyo. Pero pangako, hindi ko na ulit yun gagawin, Han. Wika nito sa akin. Siguraduhin mo lang, Brian. Dahil puputulin ko yung kaligayahan mong iyan. Banta kong wika dito. Huwag naman, Han. Wala ka ng paboritong laruan. Ang bastos ng bunganga mo, Brian Araneta. Singhal ko dito. Bakit naman, Han? Ayaw mo ba nito? Saan dito sa akin? Magsasalita pa sana ako nang halikan nito ang bibig ko. Wala akong nagawa kundi gumanti na rin ang halik sa paraang alam ko. Hanggang sa lumalim ang halik na iyon. Sinalo ng malambot na kama ang hubad kong katawan ng mga sandaling iyon at nang matapos ang mainit na sandali namin ni Brian ang nagsalita ito. I love you so much, Clarice Marquez Araneta, my lovely bride. Buong pagmamahal nitong wika sa akin. I love you too, Han. Wika ko dito. Nang igugupo na kami ng antok ay alam namin pareho ni Brian na sabay naming harapin ang bukas para sa pamilya namin. At dito na po nagtatapos ang nakakaantig at nakakakilig na kwentong pag-ibig ni Brian Araneta at Clarice Marquez. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusubaybay at pakikinig sa kwentong pag-ibig ko. Thank you and God bless.